Sumapo ka ba? Randall at Mary Ann, ano kayo ngayon ay tumatahak sa isa sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay, ang buhay may asawa. Bahagi yun na nakita nga natin, sabi nga sa banal na kasulatan, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Kaya pinahalagahan ng simbahan, higit sa lahat. Pagamal ito ang gobyerno natin ay wala pa rin diborsyo, pero sa simbahan Katoliko, saan man kayo pupunta, ay walang diborsyo. Bakit? Sabagal pagpapahalaga sa biyaya na nais na iwamin ni Jesus sa buhay may asawa. Ano yun? Kung tulisin, pag-ibig at pagbubuo ng pamilya. Sa loob ng buhay may asawa ay doon inuhubog kung paano magmahalan. Doon natin makikita yung tunay na pag-ibig at nais nawa natin na alin na ang pag-ibig na ito ay makatulad sa pag-ibig ng Diyos, ng ating Ama, na ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal sa tao para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kahit alam niya na may katigasan ng ulo, kaya nga niya nais natin nawa yung ating pag-ibig ay hindi lamang pag-ibig na makamundo, ngunit nais niya natularan natin yung pakikibahagi sa maka-Diyos at saan natin higit may papakita yun. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa pamagitan ng lakas, hindi sa pamagitan ng kayamanan. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang kapangyarihan higit sa lahat sa pamagitan ng alin, ng kanyang pag-ibig at awa. At yun ang nais sinawa na matularan natin na maging kabahagi tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya na sabi nga natin, paano tayo makatutulad sa pag-ibig ng Diyos? Kinakailangan natin mag-unawaan natin higit sa lahat kung alin, kung paano bagay yung pag-ibig ng Diyos. Nawa, yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na tutulong sa atin upang maturuan tayo kung paano yung pag-ibig. Saan natin nakukuha yun? Sa loob ng bawat pamilya. Kaya bahagi rin yun ang pangalawang elemento, pagkataguyod ng pamilya. Kasi yan inuhubog, hindi lamang in theory, ngunit in practice. Kung paano ba magmahalan. At nawa, yan ay bahagi yun na kung saan ay inyong pagsasakuan. Kaya bahagi yun na kung saan ay nawa, ay tayo ay linangin, bubugin, at paunlarin. At nawa makatulad tayo sa lahat ng alin ng pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng kanyang sarili para higit namin pakinabangan ng kanyang pagliligtas. Kaya bahagi mo yun. Well, kapag pinag-usapan natin ng pag-ibig, napakahaba ko yun. Pangalawa, diyan ang makita natin na alin sa pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Ang karapatan
paghubog ng pamilya ay nasa pangunahin sa tinatawag natin sa loob ng pamilya. Bagaman may mga estado na kuminsan dahil sa nakikita nilang kakulangan ng pamilya ay sila yung humuhubog sa mga susunod na henerasyon. Ay, kung tutusin lamang hindi kapag binigyan natin ng buwang yung estado kasi bakit nagkulang yung pamilya. Pero yung pangunguna ng pangangalaga ng susunod na henerasyon ay nakasalalay sa atin sa loob ng pamilya, ng mga anak, ng mga apo na nawa ay manggagaling sa inyo at yun ay bahagi yun ang kung saan sabi nga natin ay yung pamamaraan ng pagkataguyod na inialin saan nyo nakuha yan sa sarili ninyong mga pamilya, sa inyong mga nanay at sa inyong mga tatay. So, sa pamilya ninyo, Randall at Mary Ann, na nais ninyong pagsaluhan, na kayo mismo ang magpaguyod sa inyong pamilya. Minsan may mga tao magsasabi na kapag ganito dapat bubuhayin ang pamilya ko. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba yun kasi hindi mo pamilya yun. Yan na yun, kayo. At dito hindi talaga maipapakita. Kasi kung yan sabi natin, kung ako yun, hindi ako ganito. Hindi ko gagawin yan. Higit nyo maipapakita yan, higit sa ngayon. Kasi kayo ang bumuo ng sarili ng pamilya. Ano ba? Nakita natin natin. Kaya nga pinangangalagaan ng simbahan yung pagsasama ng babae at ng lalaki para higit na may taguyod yung kahalagahan ng bawat pamilya. At inilangin natin, nanawa ay makita natin ito yung tema rin ng pamilya ng Diyos. Kasi yung ating Diyos ay ang ating Diyos ay ang tema niya ni alin, yung pagmamahal. Bagaman meron tayong tinatawag na tatlong persona sa isang Diyos. Ang patawag na natin din, the economy of love, the economy of a family. Tawag lang natin ni alin, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Pero yun ay bahagi yun. Ipinamukha rin sa atin sa tulong ng banal na pamilya na si Jesus ay naging tao at isinilang sa loob ng pamilya, sa pamilya ni Maria at ng kanyang kinikilalang ama na si Jose. Pero naman, napakahalaga sa simbahan ang bawat pamilya. Kasi sa inyo, sabi na natin, bakit ganito yung ating lipunang ginagalawan? Saan natin mo nang babaguhin yan? Sa bawat pamilya. Huwag nating hayaan kung matatag yung bawat pamilya, kahit anong influensya ng mga tagalabas, hindi mababago yan. Kaya yung tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng bawat pamilya. Gusto natin ang maging matatag makatotohanan ang lipunang ginagalawan natin, simulan natin sa loob ng ating pamilya. At ito hindi nululog natin. Nanawa ay higit ninyong pakinabangan, Randall at Mary Ann.